Alleluia, Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas roon ang lagnat ng biyena ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Talagang makakaway po ka nasa TV. Hindi good morning daw, good evening. No? Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ni San Gregorio. Isa ho siyang Santo Papa ng simbahan. At siya ho ay dati munang isang Roman official bago siya naging isang pari at naging Santo Papa. At sa araw na ito, tayo ay nagpapasalamat din sa Diyos. Sinasamahan natin ang mga kapatid natin na nagdiriwang ho ng natatanging araw sa kanilang buhay. Yung isa ay lumabas dahil nautusan ko, napamali patuloy ako, nautusan ko, no? Pero tayo rin po ay bumabati muna, siyempre sa First Lady at Presidente ng PPC na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kanilang kasal ngayon, si Tito Ronald at Tita Cynthia Andres. Happy anniversary po. Palakpakan naman ho natin ang ating Presidente ng Parish Pastoral Council at ang kanyang buting may bahay, si Tita Cynthia. Happy anniversary po. At sa araw na ito ay nagdiriwang din ng kanyang kaarawan yung naglalakad doon sa gilid, no? Si Brother Joniel. No? Happy birthday, Brother Joniel. Happy birthday. At dahil birthday mo, ipagdadasal ka namin. No? Sabihin nyo nga po sa katabi ho ninyo, I will pray for you. Alam mo ninyo mga kapatid, kapag tayo po ay nagsisimba, tayo ay nagpupunta sa simbahan, tayo ay nagdadasal, not only bringing our intentions, pero tuwing tayo ay nagsisimba, tuwing tayo ay nagdadasal, dala-dala rin natin sa harap ng Diyos ang ating mga misyon. We have our Christian mission na ating pong pinalalakas, ating inaalay sa Diyos kapag tayo ay nagsisimba. At ano ho itong ating misyon, mga kapatid?
Ito yung nabanggit ng mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, narinig natin si Pablo. Kakaya na sinabi ko kanina, si St. Gregory the Great, bago siya maging pare, ay isang Roman official. So hindi mo masasabi ngayon kung ano ang pwedeng kayang gawin ng Diyos sa iyo araw-araw. Pwedeng baguhin ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Naku Lord, we will pray. Sana nga ho sa aming bansa ngayon. Baguhin mo. Amen. At yan ho ay magagawa hindi lamang ng isang tao. Kasi kagaya ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, kami ay nagpupuri sa Diyos kapag kayo ay aming ipinagdarasal. Sa tuwing kayo ay aming ipinagdarasal. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Kaya kapag tayo po ay nagdadasal ng para sa ibang tao, yun din ay ating paraan ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Kaya huwag natin katatamaran, kalilimutan, pababayaan ang kakayahan nating magdasal para sa iba. Kaya nga kapag tayo hinihingan, di ba? Ito minsan yan ang sagot natin. Pag tayo ay hinihingan, may lumalapit sa atin, sasabihin natin, naku, pasensya ka na, wala akong mapapahiram, wala akong mabibigay. Prayers lang. Anong lang? Huwag niyong mamalitin ng prayer. Sapagkat kapag tayo ay nagdadasal ng para sa iba, hinahayaan nating gumana, umepekto ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos para sa kanila. Kaya nga ito yung kahalagahan ng pagdarasal. Our prayers truly make us and teach us to become humble again. Kaya kapag sinasabi mo sa ibang tao, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa mga anak mo, sa kaibigan mo, and most especially sa kaaway mo. Yan ang turo ni Kristo. Mahalin, ipagdasal mo ang mga umaaway, umuusig sa iyo. Pray for them. Pero minsan sinasabi ninyo, ay opo Father, pinagdadasal ko nga yung mga kaaway ko eh. Pinagpapasa Diyos ko, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya ginagawa niya, hindi ko na kaya't matiis ang kasamaan niya. Kaya Lord, please, kunin mo na siya. Ako po naman, hindi pakikinggan ng Diyos yan. Lagi nating tatandaan ito, never na makikinig ang Diyos sa isang masamang hangarin ng tao. May mga nagyayabang pa, ay hindi Father, iba ako magsalita, nagkakatotoo talaga. Pag pinapagdasal ko, nakikinig ang Diyos sa akin. Ay ganito ho yan. Kapag pinagdasal mo ng masama at mali ang kapwa mo at nagkatotoo, definitely, hindi ang Diyos ang nakinig sa iyo. Bala ka sa buhay mo. At kapag pinapaulit-ulit mo yan, at nangyayari, pinagyayabang mo pa yan, then you allow the enemy to use you. But when you pray something good, beautiful, and right to others, at nangyari yon, then you allowed God to use you. So pumili ka, kanino ka magpapagamit. Kaya nga ito ang kapangyarihan ng pagdarasal para sa iba. Kagaya ng ginawa ni Simon sa ebanghelyo natin bago siya naging Pedro. Pagdalaw ni Kristo, nakitang nilalagnat, inaapoy ng lagnat ang kanyang biyanan. Ito maganda itong paalala. Pinagdasal, nakiusap, hindi lamang si Simon, nakiusap sila sa Panginoon na gumaling ang kanyang biyanan. Yun naman pala, pwede naman pala magkasundo ang mother at daughter-in-law sa totoong buhay. Kaya mo naman palang maghangad. But there is something greater than in a unified prayer. Ang dasal ng pagkakaisa at nagkakaisa ay mas makapangyarihan. Kaya nga ho,
Hindi naman tayo bulag, bingi, manhid sa hindi magandang nangyayari sa paligid natin ngayon. Huwag lang natin silang panoorin. Huwag lang ho natin silang pagkwentuhan. At huwag tayong mawala ng pag-asa na wala tayong maiaambag. Of course not. We believe in prayer. And we trust the power of God. Kahit anong araw, yun ang ating tandaan. Anytime, God can always change what is bad to become good. What is ugly to become beautiful. What is destroyed to become whole again. At yan ang ating dasal, no? Para kay Brother Juniel, ilang buwan na lang, pwede siyang maging diakono na. Pero ilang araw na lang, aalis na siya dito. Na? Mag-a-abroad na. Ay, hindi pa lang. Kala ko mag-a-abroad. Siya po'y magkakaroon ng bagong misyon. Pero ilang araw pa naman siya nandito. Ipagdasal natin, dinagdagan ng Diyos ang kanyang buhay. At sana tayo, huwag tayo maghintay ng bagong birthday bago mo maalalang minamahal ka ng Diyos. Ang bawat araw na dinadagdag ng Diyos sa buhay mo ay bawat pagkakataon. Hindi lang para tumanggap ng bagong biyaya, kundi para maging instrumento ng kanyang biyaya. When we pray, when we celebrate the Eucharist, we do not just bring our intentions, but we always live and remember our Christian mission. Pray every day and pray for one another. Amen.